Kamusta mga kamanok? Woohoo! Holy Week ngayon, Holy Thursday, kaya meron tayong Panata Ride, ang ating Year 4 Panata Ride. Kasama natin dito si Brian, ayan o, nagsiset up na kanyang cellphone kasi magpipicture daw kami dito habang hinihintay namin si Chong. Ang ruta pala namin ngayon, punta kami ng Antipolo Church kasi madalas pag Holy Thursday, ito talaga ang puntahan ng mga nag-aalay lakad. Kaya napag-desisyonan namin na dito kami punta. Kaya nga pala kasama na namin si Chong. Biyahe na kami dito sa Midang Hari kasi tutumbukin namin to hanggang Muntinlupa, Alabang, tapos magsi-service road kami. Yan, kung natatandaan nyo, year 4 na to ng ating Panata Ride. Yung unang Panata Ride natin ng 2022, doon tayo sa may Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Yung 2023 naman, napunta tayo ng Kamay ni Jesus sa may Lokban, Quezon. 2024, last year sa Simbahang Bato sa may Laurel, Batangas. Ngayon naman, Antipolo Cathedral Church naman kami. Kasi dito namin napag-desisyonan bumiyahe. Babay kami hanggang Antipolo. Medyo mainit na rin yung naging ride out namin. 6:30 na rin to ng umaga. Pero pinipilit namin paspasan yung biyahe namin. Kasi pagdating ng hapon, malamang marami na maglalakad papunta ng Antipolo Church. Kasi alam ko, napapabalitaan ko na hinahabol nila yung nagiging Guinness Book of World Record na maraming naglalakad papunta ng church. So bali nandito na rin kami sa may Azul, sa may Bikutan. Papunta na kami ng may C6, babaybayin na namin siya. Dito sa sobrang init dito sa C6, grabe. Alas 7 pa lang yata ng umaga to. Pero sobrang init na. Hindi mo na maliwanag yung init. Nangungurot na yung init. Grabe. Kaya sabi namin, pag nakakita tayo ng kainan, huminto muna tayo para makapag-hydrate tayo at makapagkarga. Kasi mainit-init yung biyahe namin. At yun, nakakita na kami ng kainan. Highly recommended to ni Brian sa ni Chong kasi dito sila kumain. Last time na nag-Antipolo sila. Ayun, kumain na kami dito. Tamang pares lang kami dito. Tapos tamang soft drinks para makapagpahinga. After kumain, tamang pahinga lang kami dito. Siguro mga 30 minutes din kami nagpahinga. Nagpababalang din ng kinain. Kasi mahirap pumadyak pag sobrang daming laman ng tiyan. Nagpatuloy na kami ng biyahe. Ito, halos malapit na kami sa dulo ng C6. Papunta na kami sa may Taytay. Malapit na yung Taytay. Tamang scenery muna tayo dito sa may tulay. Ganda talaga pag may mga tulay. Yan yung mga gusto ko sa ride. Yung mga nakakita natin view. Dito na rin tayo sa may marker ng Taytay. Grabe, sobrang init talaga ng panahon na to. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit konti lang yung nagbabike ngayon dito. Nakakalungkot lang isipin na marami na rin talaga nag-quit bike ngayon. Hindi natin alam kung bakit. Kasi siguro dahil wala ng pandemic. Kaya yung iba bumalik na ulit sa pagmumotor at sa pagko-commute. Pero tayo tuloy-tuloy lang. Ito, okay lang kita din natin na naplatan tayo ulit. Nagulat na lang kami ni Brian. Bigla kami may narinig na parang pumutok. Alam mo yung tunog na parang chichir yung nadaanan mo sa daan. Puk! Ganun. Nagulat na lang ako eh. Tapos pagtingin namin sa gulong ko, sabi ko, hala, parang may pumutok. Nakita ko lumabas na yung ply. At yun na nga, kitang-kita natin dito na lumabas na yung ply. Kaya inayos ni Brian. Tinulungan tayo ni Brian. Shoutout kay Brian sa pagtulong. Tapos naghanap na rin kami ng bike shop. Buti may nakita kami dito. Kaya yun, napag-asos pa tayo. Bumili pa tayo ng gulong. Isang set ng gulong na 850han tayo nun. Pero highly recommended din naman to ni Chong. Ang nabili natin gulong, Sing Chaoyang. Yun, makakita nyo yung ply. Lumabas na. Kasi may kanipisa na rin pala tong gulong ko. Compass pala to na tanwol. Kaya yan, bumili tayo ng Chaoyang. Sana magtagal to. May na-ride pa natin to sa malayo. Balak namin magkamay na Jesus ulit. Kaya sana tumagal ang Chaoyang. Originally, kamay ni Jesus talaga plano namin padyakan ngayong araw, ngayong Holy Thursday. Kaso for some reasons, hindi ko talaga kaya kasi feeling ko magiging pabigat ako. Kasi wala akong ensayo. Tapos sobrang iba talaga sa pakiramdam kasi bigat eh. Bigat ang pakiramdam ko na itong mga araw na to. Kasi yun nga, walang practice, walang ensayo, sobrang init. Tapos yung mga balita pa sa TV, sa mga social media na sobrang taas ang temperatura sa mga lugar na dadaanan namin. Mahirap kasi talagang ipilit pag hindi kaya ng katawan mo at pag alam mo talagang hindi kakayanin ng pakiramdam mo pumadyak ng sobrang layo. Kasi halos 200 km yun, balikan, Kamay ni Jesus. Kaya sabi namin mag-Antipolo na lang kami. Plano kasi ni Chong mag-Antipolo siya kung hindi kami matuloy. Kaya sabi namin ni Bray, sama na lang kami kay Chong. At yun na nga, malapit na kami sa may Antipolo Church.
Nandito na rin kami sa may arko ng Antipolo. Grabe, sobrang init na ng mga oras na to. Siguro mga alas 10 na to. Buti na lang merong mga namimigay ng tubig sa daan. Sobrang mga mababait na tao sa lugar ng Antipolo. Kaya nasusurvive namin yung init. Yun, shoutout dito kay Lamang sa akin, sir. Ang mabuti ng loob nyo. Salamat sa napakalamig na tubig. Ito yung bumuhay talaga sa amin sa ride kasi sobrang lamig ng tubig. Panlaban sa napakainit na panahon. Salamat, ma'am and sirs. At nandito na kami sa may Antipolo. Halos malapit na kami sa aming pupuntahan. Halos 2 km na padyakan na lang to. Kaya sabi namin, pahinga muna tayong konti. Yan, nakita namin si Chong dito kasi nauna siya. Pinaspasan niya kasi nagugutom na din daw siya. Kaya yan, tamang pahinga muna dito sa may tent para makapag-relax muna at makapag-recharge. After 51 km, naabot na namin yung Antipolo Cathedral Church na sobrang ganda talaga. At hindi ka magsisisi na ito yung napili mo puntahan ngayong Holy Thursday, ngayong Holy Week. Dito nakita ko rin na nagmamontage si Brian ng mga bike namin. Minontage ko din siya. Yan o. Minontage yung nagmontage. After namin sa simbahan, niyaya kami ni Chong sa kakilala niya. Dito din, halos malapit lang sa simbahan. At yan, pinaganda kami ng masarap na tanghalian. Maraming salamat, ma'am and sirs. After nun, bumiyahe na rin kami. Kasi sabi namin, gusto namin puntahan yung Hinulugan Taktak. Sabi ng kakilala nila Chong, malapit lang daw dito yun. Kaya yun, hinanap namin. Naligaw pa nga kami ng dinaanan namin. Kasi hindi namin masyadong natandaan yung sinabi ng kakilala nila Chong. Pero konti lang naman nilagpas namin kasi halos isang lusong lang yun. So bali umahon na lang ulit kami. Yan. Tapos dapat hindi kami aabot dito sa may Robinson. Nilagpasan namin. At yun na, nandito na kami sa may Hinulugan Taktak. Grabe, napapanood lang namin to sa Facebook sa ibang siklista. Pero ngayon nandito kami. Sayang hindi sila open ngayon kasi sabi ng mga taga rito sa Saturday pa daw. Pero okay lang, at least nandito tayo. Nakapagpa-picture tayo dito sa Hinulugan Taktak marker. Tamang hydrate muna kami dito sa may 7-Eleven Antipolo. Tamang Pocari Sweat muna, saka isang Lay Mineral na 8 pesos lang. Naka-sale sila ngayon. Buti na, tsempohan namin to kasi kailangan namin ng tubig kasi mamaya sa C6 sobrang init. After nung mga pahinga, yun, padyak na ulit kami. Dito na ulit kami sa SM Tagaytay. SM Taytay pala. Yan, makikita nyo kung gaano kainit yung panahon. Alas 4 na rin kasi ng hapon to nang nakalabas kami ng C6 kasi halos matagal din kami nagpahinga doon sa 7-Eleven, nagpalipas ng konting init. Yun, dito na ulit kami sa may Azur Bikutan, dito sa may Service Road. Grabe, so nakakailang talaga bumiyahe dito kasi halos konti lang yung distansya sa mga pagitan ng sasakyan. Pero normal naman yan dito, wala tayong magagawa dyan. Ganda talaga ang sistema. Yun, matapos ang mahabang Bikutan, Service Road, yan, nandito na tayo sa may Daang Hari, which is sobrang na-miss ko kasi pag nagbabike to work ako, ito yung araw-araw kong dinadaanan. Daang Hari, napakaganda talaga dito sa Daang Hari. Napaka-presko kasi medyo maluwag yung kalsada, may mga puno. Tapos ito, may bago na pala dito. So sobrang tagal kong hindi nakadaan dito sa Daang Hari. May ganyang establishment na pala. Tapos yan, yung sunset na napakaganda. Sobrang solid, makakita mo yung ganyan sa paligid mo habang pumapadyak ka. Grabe, napakasarap talaga mag-bike. Yan, halos 90 plus km na rin tayo pumapadyak. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi century ride. Tapos yun, makikita mo
magwa 100 km ride ka na. Wow! Sobrang sarap talaga mag-bike. Woohoo! Sarap mag-bike. Hindi ko inaakalang makakakaya ko pa rin mag 100 km ride kasi yung pinaka last ride ko 30 km lang yun. Sobrang pagod pa kasi sobrang init. Sobrang laspag ako noon yung 30 km na yun. Sa Bermosa lang yun ha. Ikot-ikot lang pero laspag na. Kaya kinakabahan din ako mag-ride ng malayo. Pero sa tulong ng pananampalataya at pananalig, sobrang desidido kong gusto kong jack. Kinaya natin yung 100 plus km na antipolo ride. Ayan, tapos dito na rin kami dumaan sa may Bermosa para mas peaceful. Sobrang ganda ng daan kasi dito. Ayan, konti lang halos yung nagbabike. Tapos yun, dito na rin ako sa lugar namin. Yan, papaalam lang ako kay Brian. Yun, maraming salamat sa mga nakasama ko. Kay Brian, sa akin, Chong. Ride safe palagi sa inyo mga sir. Salamat sa pagsama sa Panata Ride Year 4. God bless palagi mga kamanok. Ride safe always. Napakasarap mag-bike. Woohoo!